0917-065250 or text our cell phone number 0928-820-8191. 89.5 My Super K Radio. Worldwide. Consulta pang-medisina. Consulta pang-medisina. Starring Dr. Husai. Dr. Husai. Dr. Husai. Dr. Noel Husay Laxamana. Okay, we're back. Back to you, Doc. Yes, we're back at marami tayong mga katanungan dito. Ito. G. Yusaki. She's from Tokyo. Oh, she's watching us. May tanong siya, Doc. My 6 years old daughter, meron po siyang lisp. Every time magsasalita siya, hindi maiwasan yung pagkasunod ng S at saka T sa mga syllables na sinasabi. Doktora, is this psychologic or anatomic? Na-operahan po ba ito or therapy lang talaga? Sa mga ganyan, usually we advise speech therapy. Speech therapy. Yeah. Malaking tulong yun. Kasi kami may problema niyan eh. In fact, the people of the Philippines, hindi kasi mga Kapampangan, yung F at saka P, nagkakaano. Pero if you learn how to speak naman, tama, speech therapy po. Speech therapy. Okay, pero yung list ba yun? Towards the magmaganon, di ba palagi? Tawag po dyan, Dr. Velo Pharyngeal insufficiency kung may anatomic problem. Usually po cleft palate. Pagka ganon, maybe surgical. Maaari pong surgical, pero kung may cleft palate po, dapat po nakita na nung maliit pa siya. So, ang sinasuggest sa kanila, nasa Japan eh. Apo. Speech therapy. Speech therapist. Yung nga, no, therapy na. So, yun po ma'am, Miss Yusaki. And happy listening po sa inyo sa Japan. Pinababati niya ang kanyang nanay na si Glenda Santos ng Bahak-Bahak. Magandang umaga po sa inyo dyan. From your daughter, nasa Japan, Miss Yusaki. Si Camille G. Doc, ilan pong taon bago ma-laser at pwedeng tanggalin ang kirat? Camille, dapat ma-assess natin kung gaano ka yung kirat kasi yung tinatawag ng ptosis yung iba eh. Kung yan ba amenable to surgery or hindi. Hindi naman kasi lahat ng kirat ino-opera. So, dapat Camille ma-examine mabuti yan. No? Doc, paki-check po ulit. Sabi sa internet, yun daw pong aluminum na kasama ng vaccines may cause Alzheimer's. Comment please. Actually, nabasa ko na to, napanood ko na to, yung the aluminum na kasama. But then again, we always weigh the risk from the benefit. And ako, given the choice, magpapabakuna pa rin ako. Kasi yung Alzheimer's na yan, multifactorial naman yan eh. May kaibigan nga ako eh. He is 35 years old. Sabi niya, alam mo, yung bang Alzheimer's eh, pwedeng kasuhan. Bakit ka akong gano'n? Kasi ako may Alzheimer's eh. Kasi kung wife niya raw, galit na galit sa kanya. Bakit ka akong gano'n? Nagkaka-Alzheimer's ako eh, sabi niya. Sometimes napakakalimutan niya na married daw siya. Mahirap yun. So, Alzheimer's at 35 So yan. Doc, thank you for the reply from Miss Yusaki. Best, lagi nilang tinatanong supplements, ano? May supplements ba para maging mas malinaw ang paningin at paalis ang katarata? Actually, hindi pa na-invento yung gamot na iniinom para matunaw ang katarata. Ang katarata po, up to present, talagang surgical po yan. It comes with age, it comes with diseases like diabetes or drug intake like steroids, ano? So once nandiyan po yung katarata, it has to undergo surgery. At inooperahan natin yan. Fortunately, high-tech na ngayon. When we operate cataracts, kadalasan, average 7 minutes per eye na lang. It's not because it's easy, it's because of the technology. Kanya, yun ang nagpapamahal sa procedure eh. Then tatanggal nyo, the patient is awake, nakahiga, yung anesthesia ay pinapatak lang, walang tahi, walang takip ang mata, and the patient goes home immediately. So, hindi pa ho na-invento yung supplement para matanggal yung katarata na yan or pamatak, ano.
talagang operahin po. And yes, it is PhilHealth covered. Maraming salamat po, Miss Gina Salansang, for asking. We always listen. Pakibati naman kami dito sa Jill's Sari-Sari Store. Jill's Sari-Sari Store, mga staff yan. Happy listening po sa inyo. Doc, ang plastic surgeon, di ba pinakamahal sa lahat ng surgeon? Totoo ba yan, Doc? Di naman po. Di naman po. There's this connotation na pagka ganito Apo, misconception po. Tulad nga rin po nung sinasabi na pampabeauty lang po kami. Hindi naman. Hindi naman po. So, dun sa rates po or dun sa pagbabayad po sa amin, nandun pa rin na pa rin po kami. Nag-guide pa rin po kami nung kung ano po yung service o ano yung tulong na naibigay mo. Dun pa rin po pinapabasihan kung ano yung magiging rate, parang ganun. Ito, Doc, interesting to. Micaela is 27. Doc, 32 Cup A po ako. Magkano kaya aabutin kung magpa-Cup C? Pag magpa-Cup C. Okay. So, ang tinatanong po niya is breast augmentation ang tinatawag. Yung in layman's terms, yung boob job, pag laki ng So, yung ganyan pong procedure kasi, usually, kailangan po nasa hospital. Kailangan may anesthesia. Hindi pwede sa clinic lang, Hindi po pwede. Some doctors would say na it can be pag sinabi pong office procedure, ang ibig sabihin lang po niyan is pwedeng outpatient. Pero sa akin, para safe, at saka at her age, kung 27 years old siya, okay lang po yung healthy 27-year-old, okay lang po yung clearance, pero kailangan anesthesia. Ngayon po, may iba-ibang forms para mag-augment ng breast. Usually po, silicone implant. Okay? Yun po yung backed by research na may time kasi dati na may questions whether may correlation sa cancer, ganun. So, na-prove na po na wala. Na safe ang procedure na yan. Para po dun sa goal niya na mag-Cup C, actually, pag sinabi po kasing 100cc yung isang breast implant, 1 cup size po yung equivalent. Yan po yung parang average. Yun yung sinusundan naming guide. So, kung gusto po niyang maging Cup C, kaya naman po. Pwede. So, yan po yung augmentation na gagawin natin for her. So, pero, syempre, titingnan din, Doc, yung general body structure niya. If she's petite, baka yung Cup C might be too big. Yeah, might be too big, yes. Kung siya naman ay malaki yung build niya, Cup C may not be enough. Diba? So, depende pa rin po. Mas maganda pong makita kayo at ma-assess kayo. At ulitin ko lang po, yung harmony po ng katawan, kailangan po ma-maintain. Okay? So, punta po kayo na Lourdes. Tignan po natin. Sige, tawag po kayo sa 222-9011 hanggang 222-9013. At itanong niyo po si Dr. Leo Doble. Siya po ay doble yung pangalan pero hindi dobling maningil yan. Dobling galing, pero thank you for that, Doc. Oy, Doc, before we continue, nais ko munang batiin ng happy birthday si Dr. Armando Cepeda. Birthday niya sa 14. This is an general surgeon. At may announcement ang Lourdes, we are hiring resident doctors, ER physician, marketing specialist, registered pharmacists, and drivers. So, ongoing po yung hiring. So, kung kayo po ay naghahanap ng work at nandiyan ka sa linya na yan, please send your resume sa Lourdes or you can go there in person. Ang hotline natin doon ay 222-9011 at pinapa-announce din ni Miss Tina na every Sunday may mass at 4 p.m. sa Lourdes Chapel. Doktor, alam mo, very interesting at ang ganda ng mga kwentuhan natin ngayon and I'm really enjoying this today's kwentuhan. Probably we can set up another forum na ganito. Maganda. We're able to cover a lot. Alam nyo ba, to recap lang, nung panahon ni Flavier, nagbigay siya ng impact sa health natin. The late Senator Flavier. Kasi doktor yun eh.
yan ay doktor ng nayon, nasa nayon talaga siya. At in-emphasize niya ang importance ng bakuna. Na ang bakuna ay abot kaya ng lahat. Dapat po nating malaman na an ounce of prevention o ang pag-iwas sa sakit ay mas mahalaga kaysa sa paggamot sa sakit. At huwag kayong matakot sa mga pediatricians. They are here to make your children's lives a lot better para mas maganda yung kinabukasan nila. Now, in times naman na magkaroon ng injury or trauma, alam nyo, lagi tayong nakasakay sa sasakyan, lumalabas tayo, mga nag-aaral dyan o nagtatrabaho. There are times na na-aksidente. Yung physical deformities, may pag-asa na po tayo. Nandito ang mga plastic and reconstructive surgeons kagaya ni Dr. Leo Doble. So you don't have to go to Manila to seek specialists like Dr. Doble and Dr. Caroline Kiambao. Nandito po sila. Kung nais nyo kita sa kanila, you can call sa 222-9011. At they will make your appointments. Doktora, bago tayo magpaalam, any last words sa inyo para sa ating mga listeners? Just reminders lang. If yung mga bata, mga anak ninyo, kung may napapansin kayong kakaiba or something like nag-uumpisa na yung ubot-sipon, konting lagnat, it would be prudent then to seek consult as soon as possible. Okay. Sa akin po, prevention is always important. Lalo na dun sa mga injury, trauma, mapaso kayo o habang nagtatrabaho, ma-aksidente kayo, ingat lang po parati. Yun po yung aking, para hindi na kayo umabot sa akin. Joke lang. Yun po, yung iwasan na lang po natin yung, maging maingat na lang po pala tayo. Okay? So, yan lang po, doktor. At saka huwag po kayong mahiya sa doktor, o huwag kayong matakot sa doktor. Kung ano man po yung mga tatanungin niyo po, handa naman po kaming sagutin ang mga katanungan niyo. Ito, pahabol, Catherine Kiambao, hindi kaya kamag-anak nito, of Alaska. Tuned in kami ngayon. Hello. Hello. Nasa Alaska pa. Kiambao. Hello. Magandang araw po. And till next week, dito po sa ating palatuntunan konsulta pang medisina. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Noel Husay Laksamana, pansamantalang nagpupugay sa inyo. Magandang umaga and God bless po. Salamat po. 89.5 My Super K Radio. Worldwide. Consulta pang medicina. Consulta pang medicina. Is brought to you by Our Lady of Lourdes International Medical Center.